Gutom na yan. Ups. Ups. My cat Ube. You are my sunshine. You are my sunshine. Happy Saturday mga kalalabs. So, ayan. Pakainin ko lang to. Ayan, kape. And I think may lakad kami mamaya. So, yeah. That's our morning day. Ube. It's raining. Kamo. It's raining po. Kamo. Love ko talaga to eh. May maagang nagising today ah. Yeah. Meron yatang pupuntahan ah. Ba't ang aga nagising ah? Baby, careful ke. Ayaw kasing pagupit ni Ubi yung kanyang nails. Ano, ewan ko kay Ube, but she doesn't want to be carry, no? Yeah. Ubi. Ubi. Bakit ayaw mong, pabuhatin? Yung sungit-sungit naman ng mukha mo, Bi. Huwag ka naman masungit, Bi. Don't be masungit ang... Nagigigil ako sa'yo eh. So, si Ube, ayaw niya magpaputol ng kuko. Hindi ko alam kung bakit. And ayaw niya din yung nagpapabuhat siya parati. Yung yung parang ewan. So, may mga nakita akong mga pusa na, kahit na yung mga pusa ni Idinil, mahilig silang, yung parang magpakandong mga ganon. Ito ayaw niya magpabitbit, ayaw niya magpagupit ng kuko. So, nahirapan ako, ang haba-haba na ng kuko niya. So, kailangan, pag umupo siya dito sa may or humiga siya dito sa may sofa, lalapit ako, tapos tatago ko yung panggupit ng kuko. Kasi nga, pag nakita niya, matalino to eh, pag nakita niya, aalis na siya. So, kailangan itago ko. So, ayun, siguro mamayang gabi tignan natin kung pwede siyang gupitan. Yung vlog ko kahapon, mga kalalabs, about sa paglipat namin, yung lilipat, yung plano. May nag-comment, may isa kong comment na nabasa doon, sabi niya magtagalog ka na lang. Di ba Tagalog naman yung vlog ko? Or meron akong English do. I think may English naman ako doon na konti. Most of my vlog is Tagalog. So sabi niya magtagalog ka na lang. Tagalog naman yung vlog ko. Alam niyo, minsan nalulo kami. Kasi meron din yung magko-comment na, di ba binlog ko ngayon si Nicole. Tapos magko-comment, nasan si Nicole? Hindi ba nakita si Nicole? May vlog ako nun. Sabi niya, nasan si Nicole? Nasa vlog si Nicole. Nasa intro ko siya ng vlog ko. Tapos tatanungin niya, nasa si Nicole. Yung nasa Pilipinas kami. Kasi madalang kong i-vlog si Nicole doon. Kasi ayaw naman ng batang magpa-vlog. So, ayaw ko siyang pilitin, no? Ayaw ko siyang nilalagay-lagay sa vlog ko kung ayaw niya magpa-vlog. So, kung hindi niyo siya nakita, ayaw niya magpa-vlog. So, ganun lang yun. And, ano pa ba yung sasabihin ko sa inyo? May nabasa din ako. Sabi niya, mayaman ang Canada. Mayamang bansa. Bakit homeless? Ba't ang daming homeless? Hindi ko po alam. At saka, alam niyo ba, na dito sa Canada, hindi ibig sabihin na, dati kasi nung hindi pa ako nakapunta dito, is kwento ko sa inyo ha, yung mga nashock ako na hindi ko ini-expect. So, nung unang dating ko dito, syempre, yung weather of course yung number one, yung malamig siya. Hindi ako sanay na malamig. Tapos nung yung mga presyo dati, yung sa talong, mga ganyan, yung mga okra, ang mahal. Tapos kino-convert ko siya. So, I think after 1 week, in-stop ko yung pagko-convert. Kasi pag kinonvert ko yung pera sa Pinas or magkano yung presyo sa Pinas ng mga gulay-gulay, hindi ako kakain kasi sabihin ko ang mahal naman. So hindi ko siya kino-convert noon. So 1 week, after 1 week hindi ko na siya kino-convert kasi nahirapan akong bumili kasi lagi kong iniisip yung presyo sa Pinas tapos presyo dito. Tapos second is doon sa harapan ng grocery store may biglang nakaupo doon, tapos nakahubad siya, tapos meron siyang sombrero na nakalapag sa floor, and then nanglilimos siya, nanghihingi siya ng pera. Sabi ko, ay, may homeless pala dito. Akala ko mayamang bansa, may homeless, sabi kong ganun. So, in-explain sa akin ni Papa Dave, hindi ibig sabihin na mayamang bansa is walang ganyan. Of course, marami. Nagulat din ako kasi hindi ko in-expect na sa mayamang bansa is may mga homeless din pala. And mas malala pa, yung mga homeless nila dito is mga yung ibig ko sabihin, bang tawag dito? Yung mga homeless dito is hindi basta-basta, yung nalulong sila sa droga. So humihingi sila hindi dahil pambili nila ng pagkain, kundi pambili nila ng pang droga nila, yung pang drugs nila.
And nakaka-ano siya, yung parang na-shock ako. Sabi ko, ay, meron pala dito, meron din palang homeless. So, hindi ako magtataka kung may mga magko-comment ng ganun na, akala ko ba yung sa ano, yung sa ibang bansa, ganito, ganyan, mayaman. Hindi po. Hanggat hindi kayo nakakapunta sa bansa na nakikita nyo lang sa mga videos, sa mga news, mga ganyang Canada, USA, hanggat di kayo nakakapunta, hindi nyo may experience yung mga na-experience ko or na-experience namin mga Pilipino na nakatira dito. Sobrang grabe. Oo, dito mo rin may experience yung ano, yung hirap talaga. Yung talagang lahat sa'yo, lahat, walang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Magtatrabaho, gigising ka sa umaga, papasok ka sa trabaho, and then pag after ng trabaho mo, ikaw gagawa ng gawain sa bahay, grocery, laba, ikaw lahat, walang tutulong sa'yo. And bayad ng bills, mga ganyan. On top of, yung pinaka ano talaga dyan is yung kailangan mo, kahit may sakit ka, kailangan mo pumasok kasi sayang yung oras, sayang kikitain mo. Kasi nga, yung babayaran mo, yung sa bahay pa lang, pagkain mo, mga bills mo, 'di ba? So, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo 'yan. So, pag nakapunta kayo ng ibang bansa, hindi lahat is magaan. Dito nyo mararanasan yung hirap talaga. So, I'm sharing to all of you yung experience ko. Grabe, kung nilulook back ko yun 15 years ago, parang sabi ko, ay, nakasurvive kami ni Papa Dave. Kasi si Papa Dave, hindi naman siya yung ano, yung mayaman eh. Hindi siya yung may kaya before nung unang dating ko dito na ano din si Papa Dib, na baon din sa utang kasi nga ano siya nagtayo kami ng business sa Boracay and then hindi siya nag-work, and pagdating niya dito talagang tipid to the max. Kung nag-vlog lang ako noon nung unang-unang dating ko dito, makikita niyo yung hirap namin ni Papa Dib. Hindi ganito yung buhay namin dati, yung makakauwi ka ng Pilipinas anytime you want, makakapag-travel ka anytime you want. Hindi ganun, sobrang hirap. Kahit nga yung kunyari, bibili ako ng chocolate before, kahit isa lang, sabi niya sa akin, si Papa Dave, sobrang tipid niyan. Sabi niya, are you sure? Sabi niya, kasi that's not healthy. Tapos, kailangan natin ganitong amount, kailangan natin magtipid, ganyan. Kasi, lang din kami noon 9 to 5. Tapos, si Papa Dave, ang sahod niya, hindi ganun din kalaki. And then, yung sahod ko din, so pagko-combine namin. So, yung share, sa apartment, sa pagkain, sa lahat ng bills, share kami niyan, half kami. So ako, trabaho ko dati, 3 jobs, meron akong full time, meron akong 2 part time. So naranasan namin yan ni Papa Dave. Hindi ganito yung buhay namin dati na pwede na akong mag-stay sa bahay, pwedeng sa online na ako magtrabaho, ganyan. Hindi ganito. Sobrang hirap ng buhay namin. So, ayun gusto ko lang din, i-share din sa inyo, hindi lang sa buhay sa Canada, kundi share ko din sa inyo yung, yung may asawa ng foreigner. Kasi, ang akala ng iba, pag nakakita ka ng foreigner is, big time ka na, akala ng iba mayaman ka na, akala nila swerte mo na, nakabingwit ka na ng mayamang foreigner, parang ganun. Hindi po ganun. Hindi lahat ng foreigner mayaman. Hindi lahat ng foreigner mapagbigay. Hindi lahat ng foreigner is bibigay niya yung mga yung mga gusto mo, yung susuportahan ka sa mga gusto mo. Hindi ganun. So, ayun, naichika ko lang sa inyo kasi iba yung yung dating ng iba. Yung pag may asawa kang foreigner, mayaman ka na, yung nakatira ka na sa Canada, mayaman ka na. Hindi nila alam, sobrang hirap ng buhay sa ibang bansa. Kasi ikaw lang lahat, ikaw lang. Di ba? Parang ganon. So, ayun. Marami kaming pinagdaanan ni Papa Dave. Kung kukwento ko lang sa inyo, mahaba-haba yan. Sobra. Pero, we're happy kung ano yung meron kami ngayon. Simpleng buhay, ayan. Basta mahalaga na kain ng 3 beses sa isang araw. Nagagawa namin yung gusto namin. Yung nakakagala kami anytime we want. Parang ganun. So, ayun, work hard lang talaga. Pag dumating ka ng, ng ibang bansa, saka kailangan work hard. Hindi pwede yung nangarap ka, tapos pagdating mo sa ibang bansa, iba na yung gagawin mo. Nagpunta ka ng ibang bansa para sa pamilya mo sa Pinas, nangarap ka, kailangan dalhin mo yon. Pupunta mo ng Pinas, hindi yung nag-abroad ka, tapos mamaya may iba na yung ginagawa mo, diba? Hindi ka nagiging successful, kundi napapariwara yung buhay mo, nasisira yung pamilya mo, diba? Meron yun diba? Ang dami-daming ganong story. So,
ayun, na-share ko lang sa inyo. Ang dami nating chika. So, we are going to get ready. May pipikapin ako sa Burnaby, Metro Town, sila Papa Dave. Ako din, punta din ako doon. Pero mauuna akong uuwi kasi may plano silang iba. So, hahayaan ko yung moment nilang mag-ama. So, ako uwi ako sa bahay. Pero, syempre may bibilhin din ako sa Metro Town. Kaya pupunta din ako ng Metro Town. So, ayun, okay. Update ko kayo later. O, diba, chika-chika minute. Gusto niyo yun? Good morning, love. Good morning. Hello, Nicole ulit. On the way na kami sa Burnaby and then Metro Town, mga kalabs. It's already 12:01. So, may tinapos lang si Papa Dave. I slept in. Yeah, I slept. You slept in? Like, it's 9 a.m. 9's crazy. 9 is crazy. Nauuna na si Papa Dave magising sa akin. I don't know why. Maybe I'm just, what do you call this? Yung ginigain ko yung... You're not getting ginkgo yun, are you? Ang tawag dito, mga kalabs, kasi sa Pilipinas, di ba maaga ako nagigising. Ginising. What's that mean? Kailangan kong i-gain yung ano, yung parang tulog loss, like I don't know what I'm talking about, but yeah, alam niyo na yon. So anyway, it's hot. What's going on? Parang ang init. Okay, let me put the address first. Wait lang, mga kalalas. Metro Town na kami, mga kalalab. So, iiwan ko na sila. Bye, love. See you later. Bye-bye. Bye, Nicole. Enjoy shopping. Bye. Bye. So, na-pick up ko na yung ano, sa Burnaby. Hindi na ako nag-vlog doon kasi pinick up ko lang naman to. So, we will go. I'll go to the Bye-bye. Bath and Body Works. Love you. Hindi ko na alam kung nasaan yung ano, Bath and Body Works. But anyway, ang cute niyan, oh. Kasi 'di ba, mag-Halloween na. Ang cute. So Victoria's Secret. Dumaan ako diyan sa Uniqlo, wala akong nakita na gusto ko. So try kong hanapin ulit yung Bath and Body Works. Parang nawawala na siya. Nag-iba ba sila ng location? So before that, punta muna ako sa mga kalalab, sa Lululemon. Check ko lang kung meron din akong gustong jacket doon kasi malamig na. And yung mga jacket ko is medyo na sila, kailangan nang i-let go. Daming tao ngayon. Si Papa Dave at Nicole, nag-lunch muna sila sa Earl's. Ako, hindi na ako kakain. Mamaya na lang sa bahay. Nahanap ko din. So, ito yung bibilhin ko lang, yung mga pabango. Ano kaya yung mabango ngayon? Amuyin ko lang. So, ito lang yata yung may sale sila. So, $3.25. So, bili ako ng 5. Ayan. Dami pang pumpkin. Ayoko ng pumpkin. 1,000 wishes. Try ko nga to. Superstore muna ako, mga kalalabs. So, bili ako ng sayote. At titingin pa ako ng gusto kong bilhin dito na kailangan ko sa bahay para sa dinner mamaya. Ay, ang daming strawberries, oh. Matamis kaya to. Paborito ko yan, oh. Yan. Sarap niyan, eh. Kuha ako. Ay, bakit magkano to? Nasaan yung presyo nito? Kasi yung presyo niya yung sa grapes. Ito kaya magkano? Maya, balikan ko yan. Dito ako sa car ngayon, mga kalalab. Supposed to be may lakad po ako, pero hindi siya natuloy. So, nag-stay na lang ako dito sa Metro Town habang yung dalawa nagsha-shopping. Hindi ko alam kung ano yung bibilhin nilang dalawa. Si Papa Dave kasi sabi niya, kakausapin niya daw si Nicole. Meron daw silang meeting na dalawa. Sabi ko, okay, fine.
So, hinayaan ko sila. So, kumain sila sa restaurant and kumain lang ako ng isang banana at saka tinapay kanina, isang slice lang. Pero nagutom ako, bumili ako ng tinapay na may hotdog sa loob and then kape. So, kainin ko lang to. And iniisip ko na bumalik kasi may gusto kong bilhin talaga sa Lululemon na jacket. So, parang sabi ko kanina, hinawakan ko na babayaran ko na Sabi ko, bibilin ba kita? Nagdadalawang isip ako. Tapos, gusto ko din bumili ng Samba shoes. Pero sabi ko naman sa sarili ko, bibilin ko na ba siya ngayon or next time na lang pag may travel ulit. Kasi ngayon kasi pa winter na and hindi naman ako madalas lumabas. So, iniisip ko pa, pinag-iisipan ko, sabi ko ngayon ko na ba bibilhin or next month or the other month or hindi ko alam. Sabi ko sa sarili ko, ano ka ba Mami Faye? Sige na, go ka na. Pero may bumubulong sa akin na wag kang bumili. Alam mo yun? Kasi sometimes ako, talagang ano bang mas importante, yung sapatos or yung ganito. So iniisip ko pa. Ganun talaga. Pagdating sa ating sarili, is ayaw nating bilhin pero para sa iba, ayun, nabibili natin kaagad. Pero ako talaga, walay. Para akong nagtitipid sa sarili ko na hindi naman dapat. Pero sa pagkain, bongga ako. Hindi ako nagtitipid sa pagkain. So anyway, kain po tayo. Mas masarap to pag mainit. 6 na piraso yung binili ko para walang tax. Ang sarap. Kape. And then, alam nyo ba, gusto kong bumili ng DJI Osmo Pocket 3 kasi parang maganda siya. At saka, mas okay siyang dalhin kahit saan kasi maliit. Yung Canon G7X Mark II kasi is pag tinaas mo siyang ganun, mapapansin ka agad. Pero yung yung DJI Osmo Pocket 3 is okay siya kahit nasaan ka. Kasi maliit lang. Pero ang presyo nun is nasa 700, something like that. Kasi hindi ko naman kailangan yung DJI Osmo Pocket 3 na combo. Kasi ang kailangan ko lang doon is yung camera, battery charger, yun lang. So, mas mahal yung combo, nasa 1,000 plus Canadian dollars. Pero yung regular lang is nasa 700, something like that. So, pinag-iisipan ko din, bibilhin ko ba o hindi. Alam na this. Pero pag bibilhin ko yung camera na yon, ibebenta ko yung Canon G7X Mark II ko. Ang gamit ko palang camera ngayon is yung phone ko kasi hindi ko dinala yun. Kasi malaki siya. Pag lumalabas ako parang hindi ko kayang mag-vlog ng malaking camera ba. So I think yung Canon G7X Mark II, ibebenta ko siya and then bibili ako ng DJI Osmo Pocket 3. Parang ganun. So parang para hindi ka gumastos ng bongga ba. So I think yun yung gagawin ko. Anyway, kain muna ako mga kalabs. Kain po. Bahay na kami, mga kalalabs. Ito pala yung pinig up ko kanina sa sa Burnaby. Malapit lang din naman sa yun, Metro Town. So, gusto ko i-try to. Pang yung, pangalan nito? Facial wash. And then, ito yung nabili natin sa Bath & Body Works. Parang may tumutulo dito, parang may basa. 2, 4, 6. 6 na piraso, nasa $20 plus. Ayan, yung mga binili ko. And, dito yung sa grocery. Binili tayo ng, ewan ko kay Papa, dito yung binili niya pala, pang nachos. And then, ito yung tinapay na binili ko din. Ayan. So, 5 ganito, tapos isang ganito, yung binili ko. Kaso nga lang, comment down below nga, mga kalalas. Kasi plano ko magpa-check up, pupunta sa doctor, magpapa-appointment ako. Sa tuwing kumakain ako ng matamis, kung hindi ako nasusuka or nahihilo or yung parang pagod, yung parang gano'n, naglo-low yung energy ko pag kumain ako ng medyo sugary food. So minsan lang naman, pero pag nasobrahan siguro bigla ako nahihilo. Comment down below nga, sign na ba yun na may diabetes ka or something like that? Kasi napapansin ko lang, pag kumain ako ng kahit na maliit na piece lang, tapos basta may asukal or matamis, nahihilo ako. Hindi ko alam kung bakit. So, comment down below para alam ko mga kalalabs, And, pero papacheck up pa rin ako. Papabook ako ng appointment. Mushrooms, and then sayote. And then, bumili din ako ng, ano ba yung binili ko dito? Patatas, para sa ating, mashed potatoes. Yan yung gagawin ko for dinner. Pero bigla naman ako nang hina dahil dyan sa
sa tinapay na yun na kinain ko. Yun lang naman, yung may sugar. And then, ito, yung steak natin para mamaya. Ito yung nabili ko sa Costco. Worth it talaga bumili ng meat sa Costco kasi marami kang stock. So, ayan yung lulutuin ko. It's already 4:17. Nabasa ng kamay. Anyway, palit lang ako ng damit. Tapos, ikabit ko to sa wall. Mayroon ako mga saksakan. So, lalagay ko muna para bumango ng bongga yung bahay. Dinner is ready, mga kalalabs. Pasensya na kayo kasi hindi ko na na-vlog. Nahilo ako kanina, sa totoo lang. Buti nga nakapagluto pa ako. So, ayan. Homemade na gravy na may mushroom, mashed potatoes, and as you can see, ito siya. Ito yung pinaka-perfect na luto ng ng beef na steak. So, yung mga hindi kumakain ng may dugo-dugo pa, ito normal to dito sa Canada, no? Dati hindi ako sanay kumain ng ganyan na may parang dugo-dugo pa. Pero, okay yan. Perfect, At saka yung meat kasi niyan, pag hindi mo siya niluto ng bongga or well done yung niya, yung luto niya, is siya, mas malambot. Pero pag niluto mo to ng very well done, or yung lutong-luto talaga siya na walang dugo, matigas. So, ayan, o diba? Parang restaurant lang. So, tatawagin ko na yung dalawa, kakain, at nanonood ako ng luma na tong na to yung anong title nitong pinapanood ko. Sa I Want TFC ko to pinapanood. So, yung ba to? Stolen Life, ayan. So, pinapanood ko siya. Gustong gusto ko. So, ayan, kain na po kami. Kain po tayo, mga kalalab. Sobrang sarap nito. Sobrang sarap. So, tawagin ko yung dalawa. Kain po. Hindi na naman ako nakapag-end ng vlog kagabi, mga kalab. So, i-end ko na siya and i-edit ko yung vlog ko kahapon. Dudugtong ko lang to. So, gusto ko lang kasi magpasalamat lagi sa inyo sa lahat ng pagsuporta at panonood ng ating vlog. Ayan, maraming salamat po. And by the way pala, kanina nagbabasa-basa ako ng comment. And meron pa akong nabasang comment. Ang tinatanong niya is kung naglalagay ba daw ako sa mga niluluto kong pagkain ng mga pampalasa ba, yung additional flavor. So, depende po sa lulutuin. Example, sa steak, sa mashed potatoes, sa mga gravy, hindi po ako naglalagay. Kung ang tinatanong nyo is yung mga magic sarap, nor cubes, nor powder, mga ganyan, hindi po ako naglalagay sa mga ganun. Depende sa niluluto ko. So, kung kunyari sabaw, ganyan, yung mga nilaga, ganyan, naglalagay ako ng mga nor cubes, yung mga beef cubes, mga ganyan. So, minsan naglalagay din ako ng, pag meron akong stock dito ng magic sarap, minsan naglalagay din ako. Pero, hindi all the time. So, depende sa kung ano yung niluluto ko. Most of the time, yung panlasa na pandagdag lasa ng pagkain na ginagawa ko is patis. Kasi talagang iba yung lasa pag may patis din talaga, no? Maamoy siya pero masarap siya. So, ayun, sinagot ko lang yung question na yun kasi I think meron din ako nabasa before na sabi niya, kaya siguro laging masarap yung pagkain mo kasi nilalagyan mo ng mga dagdag panlasa. So, sa ating mga, tayo mga Pilipino, diba, meron tayong maraming pampalasa. Si Aiden naglalagay ng pampalasa. So, ako, pwede din ako maglagay ng pampalasa, pero depende ko ano yung niluluto. So, as what I said, depende siya. So, kung sabaw, gusto ko ng may extra flavor, mga ganyan, naglalagay ako. Pero hindi ako naglalagay ng mga kalalabs, MSG. So, may binili si Papa Dib before, long time ago. So, sabi niya, let's try put MSG sa pagkain, sabi niya. Pero hindi ko siya nagamit. Andiyan dyan, isang jar siya na ganyan. Sabi ko, anong naisip ni Papa Dib? Bakit gusto niyo nang maglagay ng MSG sa pagkain niya? To put additional flavor. So, dati kasi si mama ko ganyan din. Si Eden nila naglalagay, pero konti-konti lang, mga kalabs. Pandagdag lasa lang talaga siya. So, hindi ko nagamit yung MSG ni Papa Dib. May nabasa kasi siyang before. I think meron siya nabasa na article yata na hindi naman daw masama sa katawan yung MSG. Yun yung sabi niya. Kaya siya bumili. Eh si Papa din masyadong yan. Sabi niya, hindi yan healthy, hindi yan ganyan. Pangit yung ganito, pangit yung ganyan. Pero for some reason before, bumili siya ng MSG. So hindi ko alam kung bakit. So pwede natin siyang gamitin. Depende kung anong klaseng pagkain. Pero as what I said, pili yung nilalagyan ko ng ng pangdagdag lasa. So, ayun po, sana po ay nasagot ko yung question kasi alam ko may mga nababother pag nagluluto ako. Siguro naglalagay yan ng ganito ganyan, question mark sa isip nila. Again, depende sa niluluto, 'di ba? Yan, marami naman tayong iba't ibang pampalasa. And
again, gumagamit po ako ng, kung hindi yung vegetable powder, mga ganun, or cubes. Sa sawaw-sawaw lang. So, sa mga ibang pagkain, hindi ako naglalagay. So, ayun na po. Nasagot ko na po yung question nyo. And, again, thank you all for watching. Sana po ina-enjoy nyo ulit yung ating vlog today. Hindi ko na ipakita yung binili ni Nicole kahapon. I think, bumili lang siya ng binili lang siya ni Papa Dim ng, alam nyo na, hoodie. Saan, ano pa bang bibilihin ni Nicole kundi hoodie. So, ako naman, binilihan ko siya sa online. So, nagpabili, may pinabili sa akin si Nicole sa Shein. So, yun yung binili ko. Yung kay Papa Dibis sa Aritzia yata. Hindi ko alam kung anong brand yun. But anyway, yun lang. Tapos ako naman, ang nabili ko lang is yung kung ano yung nakita nyo. Ayun. So, saka na ako bibili ng para sa sarili ko kasi unahin mo muna, Ma'am Faye, yung importante, yung mga babayarin. O, diba? Meron tayong mga responsibilidad na kailangan bayaran. Tapos, yung luho na yan is makakahintay. Diba, mga kalalab? So, ayun. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. Rin nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo. So, tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye!